Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural. Good morning! Welcome sa isa na namang edisyon ng palatuntunang Istana Balikatan para sa Sulong Quezon ngayong araw na ito. Araw po ng Lunes, ika-10 sa buwan ng Mayo, taong 2021. Magandang umaga po. Sana'y samahan nyo kami isang oras lamang po sa ating programa. At siyempre pa, ang programang ito, patuloy po ninyong mapapakinggan sa iba't ibang mga impilang partner natin dito sa ating lalawigan, kagaya ng 92.7 Spirit FM, 93.3 Radyo Serbisyo, 98.1 Supreme Radio, 98.9 Love FM. sa mga nag-aantabay sa harap po ng inyong TV set, tutok kayo sa Broadcast Channel 6. Ganun din po sa Facebook account ng Stand Up Balikatan. Sa headlines, ang ating mga tampok na balita. Balitang nasyonal. 2 milyong AstraZeneca dumating na sa Pinas. SRP sa imported na baboy ilalabas sa susunod na linggo. Mahuhuling quarantine violators huwag saktan, utos ng bagong PNP chief. At edad 15 hanggang 17 at 65 taong gulang pataas, pinayagan ng lumabas. Para naman sa mga balitang lokal, Congresswoman Dr. Helen Tan dismayado sa pagbibigay ng bakuna sa mga Quezonians. Bagong laya at kaibigan ito natimbog sa 0.6 or 0.6 milyong halaga ng shabu. Online registration para sa unang hakbang ng pagkuha ng National ID nagsimula na at mahigit 300 o 300 mga senior citizens sa Dalaycan tumanggap ng birthday cash gift. Sa balitang showbiz, mga kaistan, Judy, Sandio, Zoo, bibida sa Pinoy version ng Dr. Forster. Sa detalye po ng ating mga balita, dumating na sa Pilipinas ang mahigit 2 milyong doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccine mula sa COVAX facility ng World Health Organization. Ang naturang shipment ay karagdagan sa kalahating milyong doses na unang itiniliber noong Marso. Bahagi rin ito ng 4.5 milyon na naipangako sa Pilipinas mula sa COVAX. Ang COVAX facility ay ang international partnership na itinatag upang matiyak ang patas na distribusyon o pamamahagi ng COVID-19 vaccines sa buong mundo. Ang naturang bakuna ay para sa mga nabakunahan ng first dose, ngunit hindi pa nabibigyan ng kanilang second dose, gayon din sa iba pang target populations. Kung maalala, sinuspinde ng DOH at Food and Drug Administration noong nakaraang buwan ang pagtuturok ng AstraZeneca vaccine sa mga edad 59 anyos pababa. Kasunod ito ng mga naitalang insidente ng blood clotting at mababang platelet count sa ilang nabakunahan sa Europa at Estados Unidos. Sa ngayon, wala pa naman daw na itatalang kaso ng vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia o blood clots mula sa mga nabakunahan ng AstraZeneca dito sa bansa. Batay sa datos ng DOH, may 70.4% efficacy rate ang AstraZeneca laban sa mga symptomatic COVID-19 cases. Umaakyat pa ito ng 100% sa mga may severe infection. Pinayagan ng gobyerno na makalabas ang mga edad 15 hanggang 17 at 65 taong gulang pataas upang makapagparehistro sa Philippine Identification System. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pumayag ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease na makalabas ang mga edad 15, 17 at 65 pataas para sa sinasagawang rehistrasyon ng National ID. Bagaman at maaaring magparehistro sa online, ang susunod na step ay ang personal na pagpunta sa isang registration center para sa pagbibigay ng biometric information at pagbabakuna ng larawan. Nauna rito, hindi pinapayagan lumabas sa mga lugar na sakop
ng Modified Enhanced Community Quarantine ng mga edad 18 pababa at 65 pataas, maliban na lamang kung bibili ng mga pangunahing pangangailangan o magtatrabaho. Mariing iniutos ng bagong PNP Chief Police General Guillermo Eleazar na huwag sasaktan at parurusahan ang mga naarestong quarantine violators, partikular na ang mga walang suot na face mask. Tiniyak din Eleazar sa publiko na ererespeto ng kapulisan ang karapatang pantao ng sinumang individual at ipatutupad din ang maximum tolerance sa mga maarestong pasaway. Ginawa ni Eleazar ang pahayag ng matanong kung paano ipapatupad ng PNP ang kautusan ni Pangulong Duterte na arestuhin at ikulong ang mga quarantine violator na walang mga suot na face mask o hindi tama ang pagsusuot ng mask. Batay sa kanyang karanasan bilang commander ng Joint Task Force COVID Shield, sinabi ni Eleazar na ang infection rate ay bumababa sa tuwing naghihigpit sa quarantine measures sa Metro Manila at mga karatig nitong lugar na kinabibilangan ng Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna. Noong nakalipas na taon, matapos na tumaas ang kaso ng COVID sa Cebu City, ay dineploy dito ang Special Action Force Commandos na nagpatupad ng mahigit at quarantine protocols hanggang sa bumaba ang infection rate sa lungsod. Sinabi ni Eleazar na ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa NCR Plus matapos ang paglobo nito noong Marso ay patunay na epektibo ang paghigpit sa quarantine measures. Sa susunod na linggo, inaasang lalabas ang suggested retail price ng imported na baboy ay sa Department of Agriculture. Sinabi ni DA Secretary William Dar, susumahin nila ang presyo ng naayos na napagkasundo ang taripa kasama ang mga senador ngayong linggo. Makikipagtulungan niya sila sa Department of Trade and Industry tungkol dito. Nagsimula ang magpasok ng imported na baboy ang bansa sa harap ng pagdami ng kaso ng ASF na nakakapekto sa supply ng mga local hog raiser. Samantala, sinabi naman ni Dar na may bubuhos na supply ng imported na isda, gulay at bigas ngayong tag-init at sapat pa ang supply ng mga ito sa ngayon. Tahas ang pinuna ni House Committee on Health Chairperson Congresswoman Dr. Helen Tan ang pamahalang panlalawigan ng Quezon sa tila mabagal nitong pagbibigay ng bakuna sa mga mamamayan dito. Sa panayam ng palatuntunang ito kamakailan, sinabi ng doktora na kongresista Pan na mabagal ang pagbibigay ng bakuna sa mga naninirahan sa lalawigan. Kaugnay nito, umapila ang mambabata sa Department of Health na dagdagan ang bilang ng COVID-19 vaccines na ipinapadala sa Quezon. Ginawa ni Tan ang apila halos kasabay ng pagsasapubliko ni Quezon Representative. Ngayon po ay punong lalawigan Danilo Suarez na siya'y nagpositibo sa COVID-19 na sundan ng kanyang may bahay. Sa kasamaang palad, mabagal ang pagbabakuna sa aming lalawigan. Kaya naman nananawagan na ako sa Department of Health na tulungan naman ang aking mga kalalawigan na mabakunahan at madagdagan ang supply ng bakuna para maprotektahan na laban sa sakit ang mga taga-Quezon, sabi ni Congresswoman Dr. Tan. Nabatid na dadagdagan ng 791 ang bilang ng nahawa ng COVID-19 sa Quezon sa nakalipas na 2 linggo. Batay sa datos ng Department of Health hanggang noong Abril 27, 14,012 healthcare workers o kabilang sa A1 priority group sa Quezon ang nabakunahan ng Sinovac, 2,869 at 5,227 naman ang nabigyan ng AstraZeneca o 57.8% lamang ang kabuuan ng bilang sa 73,079 senior citizen o nasa priority group A2 ang nabakunahan ng Sinovac ay 229 at 103 naman ang nabigyan ng AstraZeneca. Sa A3 priority group o individuals with comorbidities, 170 sa 720 lamang ang nabakunahan laban sa COVID-19. Balik kulungan ang isang drug personality na 2 buwan pa lamang nakakalaya at kanyang kaibigang makarang malambat at makumpiskan ng hinihinalang shabu na nakakalaga ng higit sa 0.6 million sa sinagawang anti-drug operation ng mga operatiba ng Lucena
Police Drug Enforcement Unit kahapon ng umaga sa Purok Riverside, Ilaya, Barangay Ibabang Dupay, dito. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Romulo Bong Albacea, Chief of Police dito, ang mga nadakip na sina Pelidium Badal, 37, may asawa, tatlong taong nakulong sa paglabag sa RA 9165 at kalalaya lamang noong buwan ng Marso, at Ijan Dimilo, 26, may live-in partner ng Parañaque City. Ayon sa ulat, si Badal ang inuso ng mga nadakip na tulak nitong mga nakalipas na araw na siyang source ng kanilang binebentang illegal na droga. Nang magpostibong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng suspek, ay agad na isinagawa ang bypass operation dakong alas 8 ng umaga. Nakupiska buhat sa mga suspek ang 500 pesos bill na marked money, isang coin purse at mga plastic sachet na naglalaman ng iniinalang shabu na tumitimbang ng 32 gramo at may street value na 652,800. Binanggit ni Badal na sa lugar o sa isang lugar sa Parañaque niya kinukuha ang Cebu at binabayaran niya sa pamamagitan ng pera padala. Nagsimula na noong 30 ng Abril ang online registration para sa unang hakbang sa pagkuha ng National ID. Layunin ang Philippine Identification System o PILSYS na bigyan ng valid proof of identity ang bawat Pilipino at dayuhang naninirahan sa bansa. Sa mamagitan ng PILSYS, magkakaroon ng parehong digital at pisikal na ID card na magiging daan upang mas mapabilis at mas maayos na pakikipagtransaksyon sa pampubliko at maging sa mga pribadong sektor. Para sa online registration, kinakailangan mag-login sa register.pilsys.gov.ph portal. Ang step 1 ay pagkolekta ng demographic information. Dito ay kukunin ng mga sumusunod: name, sex, date of birth, place of birth, blood type, address, at iba pang optional information tulad ng marital status, cellphone number, at email address. Pagkatapos na masagutan ang mga kinakailangang impormasyon, maaari na kayo mag-set ng appointment para sa Step 2 sa registration center na malapit sa inyong lugar. Ang Step 2 ay ang pagkuha ng biometric information tulad ng fingerprint, iris scan, front-facing photograph kasabay ng validation ng supporting documents na maaari ring makita sa kanilang PILSYS website. Ang hakbang na ito ay gaganapin sa registration center na inyong pinili mula sa Step 1 registration at kanilang ipinapaalala na huwag kalimutang dalhin ang inyong transaction number. Kung sakali namang hindi makakapag-online registration sa Step 1, antabayanan ang pagdating ng kanilang data collector kung saan nagsimula na ang mga itong magbahay-bahay upang kunin ang demographic information at may schedule para sa Step 2. At para sa iba pang karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang official Facebook page at facebook.com/PSA PILSYS Official o maaaring tumawag sa PILSYS Hotline 1388 o sa kanilang email info@pilsys.gov.ph. Mahigit 300 o 300 na mga senior citizens na mga nagsipagdiwang ng kanilang karawan nitong buwan ng Enero hanggang Marso ang tumanggap ng birthday cash gift mula sa sangguniang barangay ng Dalahican. Ang nasabing programa ay mula sa inisyatibo ng mga opisyalis ng naturang barangay sa pangunguna ni Kapitan Roderick Masinas. Ayon kay Kapitan Masinas, naglalaan sila ng pondo para sa mga nakatatandang sektor ng lipunan sa kanilang lugar upang bigyang importansya ang kahalagahan ng mga ito sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan niya, ng ganitong programa ay ipaparamdam nila sa mga lolo at lola ng kanilang barangay ang pag-aalala sa kaarawan ng mga ito. Lubos naman ang naging pasasalamat ng mga senior citizens ng Barangay Dalahican dahil nila malaking tulong na ito na pambili ng kanilang mga pangailangan sa pang-araw-araw at ilan sa mga ito ay gagamitin pandagdag sa pambili ng kanilang mga iniinom na gamot. At sa lagay ng panahon, base sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, kaninang alas 4 ng madaling araw, nakakapekto ngayon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCS. Asahan ang maulap na papawirin
na may kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog, pagkidlat sa bahagi ng Visayas, Mindanao at Mimaropa Region. Asahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may isolated rain shower sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa dahil naman sa easterlies at mga localized thunderstorm. Sa balitang showbiz, mga kaserbisyong tunay at natural, confirmed ang kapamilya actress na si Judy Santa Maria na ang bibida sa Philippine adaptation ng Dr. Foster, ang hit BBC Studios drama series na may version na rin sa iba't ibang bansa. Si Judy ang gaganap bilang si Dr. Jill Illustre sa upcoming ABS-CBN series na may titulong The Broken Marriage Vow, na tungkol sa pagkasira ng pagsasama ng mag-asawa dahil sa pagkakaroon ng kabit ni Mister. Joining Santa Maria in the cast are Zanjo Marudo as David Illustre, ang asawa, at si Sue Ramirez bilang Lexi Lucero, ang mistress. Makakasama rin dito si Seijan Heranilla, ang gaganap na anak ni Sandio. Ang The Broken Marriage Vow ay idedirect ni Concepcion Macatuno, ang direktor ng Glorious noong 2018 at Malaya noong 2020. The Dreamscape Entertainment Production ang ika-6 na international adaptation ng Dr. Foster, kasunod ng version nito sa France, Russia, Turkey, India at South Korea. Ang Korean remake na The World of the Married, ang Korea's highest rated cable TV drama at tinututukan ng maraming mga Pilipino. At yan po ang ating mga tinampok na balita ngayong unang araw na naman sa loob ng isang linggong paggawa. Ingat po ang mga laman ng iba't iba nating mga lansangan, mga kababayan, saan man pong direksyon ang biyahe nyo ngayon, malayo o malapit man ang inyong mga target na pupuntahan. Kailangang sundin po natin ng madalas ang paalala ng mga taga-public works and highways. O nga pala, at nung pong last Friday, ating kababayan, si General Gilor ay naupo na bilang Nagbubunyi pa PNP rin chief. hanggang ngayon, Oo, partner. continue siyang celebration yan. Ang Mahaba mga yan. kababayan natin sa buong Quezon, ito yung unang pagkakataon na pinagmamalaki nating lahat na from Quezon po ang nangunguna Bali, ngayon dalawa. sa pinakamataas Mm. na posisyon Halos dalawa sila. sa bansa natin. Kasi di ba si General Jonard Carlos ay number 4 man naman. Although number 1 si Gil Orellazar, si Sir. Pero tatandaan po natin, mga kababayan natin Quezonians, kahit po mga kababayan natin ang nangunguna nga sa institusyong yan, sa pambansang pulisya, kailangan po nating sumunod sa mga batas. Huwag po nating gamitin ang kanilang pangalan para makagawa tayo ng pagkakamali. Knowing General Gil Orellazar, hindi yan magtotolerate ng kung ano-ano. Alam mo Mananagot naman, tayo dahil sa umpisa po ay nagpalabas na ng pagbabanta. Paalala ang opisyal sa sino man na huwag gamitin ang kanyang pangalan. Even po ang hari ng ating kapulisan ngayon ay kailangang sumunod kung ano po ang pulisiya ng Philippine National Tama Police. yung priority niya, yung internal cleansing pa rin sa bahagi ng mga eskalawag sa PNP, di ba? Maglilinis. Maglilinis pa rin sa loob ng kapulisan sapagkat alam niya yan. Ha? Pero Makaigit magdadagdag po, magkakaroon po ng mga additional recruitment, bagay na magandang pagkakataon dahil doon sa mga, alam naman natin marami po ang nawalan ng trabaho, nanghanap buhay, ito na yung oportunidad para sa inyo. Malay nyo, hindi naman nangangahulugang hindi ninyo tinapos ang kurso na criminology, hindi kayo po pwede makapagpulis. Pwede po yan kahit po ang tinapos nyo ay kursong may kaugnayan sa mga halimbawa, abogado, guro o anuman. Basta 4-year course, baccalaureate, yun ang qualified mag-apply. And of course, with the eligibility ng civil service. Kahit yung isang civil service na exam, pwede na yun. Yung professional yung isa, di ba? Yung isa pa. So, pwede Sub-pro. na yun, sub-pro po. Temporary pwedeng eligibility. Oo, so ito na yung pagkakataon. Pwede po kayong mag-apply, mga kababayan. So sa bahagi po ng Tagkawen, Quezon, kung hindi po ako nagkakamali, sa mga susunod na araw, sa malamang ay uuwi po ang ating bagong PNP chief at sila mismo doon ay magbibigay ng pagpupugay.
Teka, bunso yan, ano? Nakapatid ni Mayor Carlo. Hindi Eldazar. ko tiyak. Oh, yun ang alam ko kasi kuya yung tawag niya kay Kuya Carlo. Naalala ko. Magkagayon Bunso man kapatid. ay sigurado tayo hanggang sa mga oras na ito tulad po ng binanggit ko, tuwan-tuwa ang pamilya ni Lieutenant General Guillermo Eleazar, ang kabuuan po ng kanilang maraming kamag-anak sa bayan po ng Tagkawayan. Good morning kay Engineer Bomel De Vero. Oo, kababayan din yan, si Supremo, Engineer Bomel De Vero. Good morning sa'yo. At magsisilbi si General Gilor ng 6 months. 6 na buwan, anim na buwan. napakaikli, pero alam ninyo na kahapon pa lang lumabas na po yung kanyang direktiba ng pagpapalit sa ilang mga matataas nating opisyal sa mga regional offices ng PNP. Kasama na po ang Regional Director ng PNP Calabarzon Region 4A. Effective today ay mapapalitan na yung ating binabagit lagi rito si Pipoy or si kilalang Pipoy ng kanyang mga classmates, si Brigadier General Felipe Pipoy Natividad. Outgoing na siya, effective today. At siya pupunta po doon sa tinatawag na Special Action Force. Pang 2-star yun, partner. Actually, promotion yun. Kasi pang 2-star yung position na yon. Mahusay yan, si Okay. Police Brigadier General Felipe Natividad. Marami pong salamat sa Salamat panahon sa naman kanya. ng kanyang panunungkulan. Hindi lang po nakatuwang ng ating mga palatuntunan, kundi nakita din natin yung kanyang malaking concern para maging maayos po ang peace and order situation sa ating pong Ay, di rehiyon. ba sana meron siyang live guesting dito na naka-schedule ay ang problema ay na-relieve na nga. Sayang, Ay, ano? Hindi natuloy. Although, Pero pwede natin gawin niya sa kasunod na regional At director. yung namang papalit po sa kanya ay matagal ding nagsilbi sa lalawigang ito. Naging provincial officer ng CIDG si Police Brigadier General Eliseo de la Cruz. Barkadang-barkada yun ang aking kaputol ni Jamie Formaran. So hindi pala bago sa kanya, Hindi, ibig hindi na sabihin, bago. at alam na niya ang terrain ng Quezon, bagamat merong mga ilang changes dahil yung binabanggit po ng ating partner, maybe ilang taon na po ang nakakalipas, magkagayon man ay natitiyak kung kayang-kaya niyang pamahalaan ang kabuuan po ng Quezon. At that time ay kapitan pa ang ranggo niya. Mm-mm. Noong mga panahon kasi pag provincial officer ka, pwedeng captain or major ang ranggo. So, lately, bago siya napapunta ng Southern Police District, nakakaistoryahan pa namin dalawa dyan sa bahagi ng PTT kay Evalor na gasolinahan. Good morning, Mama Eva Noong Lord. siya ay panahong National Director naman ng Highway Patrol Group. Oh. Medyo parang naroon ka rin nun, kung di ako nagkakamali, hindi ka lang humarap masyado. Siyempre, mahihain po ang inyong So lingkod. nandun siya, kausap ko at tinawagan nga natin ang ating kaputol dahil alam ko silang vibes doon Yan yun ang galing siya ng Kabikulan. Galing ng Cebu, Oh, medyo then malayo. hanggang Bicol, sumakay sa barko yan, di ba? Papuntang Bicol. Sinalubong naman ng ating local highway patrol dito. Kaya natin nakilala at nakistoryahan at tinawagan nga natin si kaputol kasi silang vibes kaysa sa akin. So anyway, siya yung papalit kay, kung hindi magkakaroon ng changes until today, ay siya po yung ating incoming PNP Regional Director ng Calabarzon. Pero tuloy-tuloy po ang campaign ng ating PNP, mabago man ang mga nangunguna sa iba't ibang mga sensitibo at mahalagang posisyon sa kabuuan po ng pambansang pulisya. Yung maikting nilang kampanya laban po sa ipinagbabawal na droga, kita nyo naman dito po sa lungsod ng Lucena sa pangunguna ng ating mahusay na Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Romulo Albacea. Walang tigil, walang humpay ang kanilang kampanya laban sa illegal May isa pa. drugs. Kung naalala mo, way back 8 years ago ba or 10 years ago, na-interview mo doon sa ating programa sa kabila, si Pax. Oh, yun yun. Kilala mo yun. Nakailang Si balik Sir sa'yo. Munoz, magandang Si umaga. Police Brigadier General Pascual Munoz, ang Mimaropa. Ang napalitan na Regional Director ng Region 4B. Corby naman siya. Outgoing na rin siya today. At pupunta naman siya sa Camp Promise sa logistic para magiging deputy siya doon ng logistic. Alam ko yan ay pag hindi 3 or 4 na balik sa atin. Very normal po kapag ka nagkaroon talaga ng palitan sa itaas, automatiko magkakaroon din po, parang baraha lang, balasahan pagdating naman sa ibaba. So pwede rin yung ating mga provincial directors, pwede rin niya Baka ba siguro ma-reshuffle. sila ngayon? Pwede. Pero alam mo yan, ang totoo niyan, partner, bago ka naman bumaba ang order, alam mo na yan. Ay, hindi naman sila permanent yan. Alam naman nila. Hindi, Maximum, may prior notice na ibig ko sabihin. oo, pero bago ka alising. maximum of 2 years, pero yung limitasyon, wala namang kung wala. hanggang kailan ka lang. Meron nga nagpo-provincial director ng sa loob lamang ng 1 araw, 7 araw, 2 linggo. Swerte ko medyo matagal-tagal. Oo, so kagaya ni
General Pax Muñoz, imagine, 8 months siyang director ng Mimaropa. So, by December, retirement na Maganda niya. din dyan sa Region 4B, 4A, 4B no? pala, 4B. Mimaropa, 4B. Mindoro, Oriental, Occidental, Marinduque, and Palawan. Romblon, sama Romblon. Romblon. So, ayun, naka 8 months naman yung tour of duty niya. Usually kasi dati 2 years eh. Ngayon, medyo naiba yung policy ngayon eh. Kaya nga. Medyo So, nababago. minsan maliban tinitingnan din po yung kanilang accomplishment, yung kung paano yung kanilang mga nagawa sa kanilang rehiyon, yung tinakbo ng kanilang pamamahala. Marami pa po tayong mga pag-uusapan sa umagang ito, mga kababayan. Habang kayo po ay mga nag-aalmusal, humihigop ng mainit na kape, mga nagmamadali o kaya naman mga natutulog pa. Anuman, samahan nyo pa rin po kami at sa kabuuan ng ating palatuntunan. Babalik po ang palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stand Up Balikatan. Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kapitan Raimundo Salamat ng Barangay Kamuhagin, Gumaca, Quezon. Kaya po kami nandito ay kami po ay biniyayaan ng ating minamahal na Congresswoman Helen Tan ng anti-flu at pneumonia para sa ating pong mga senior citizen at sangguniang barangay na Kamuhagin, elected at appointed official. Napakalaking bagay po ito para sa amin, lalong-lalo na sa panahong ito ng pandemya ng COVID-19. Sapagkat kung tayo po ay pupunta sa isang pribadong doktor, ito pong itinuturok na ito sa amin ay napakalaking halaga at maaaring hindi kayanin ng ordinaryong tao na katulad ng aming mga taga-barangay Kamuhagin. Kaya po, sa tulong po ng ating pong minamahal na Congresswoman Helen Tan at ng DOH, kami po ay nandito at biniyayaan na kitang-kita po natin na tuwang-tuwa ang aking mga kabarangay. Kami po, mga senior citizen, ay nagpapasalamat kay Congresswoman Helen Tan sa pagbibigay niya ng libreng anti-pneumonia vaccine at anti-flu vaccine. Ito pong kay Dr. Helen Tan na pagtuturok nito sa mga senior citizen ay isang napakalaki pong tulong sa atin pong mga nakatatandang mamamayan ng Barangay Kamuhagin. Kaya lubos po ang pasasalamat namin kay Dr. Helen Tan, Congresswoman Dr. Helen Tan, sa lahat ng mga tulong, suporta na ibinibigay niya sa mga senior citizen ng Barangay Kamuhagin, Gumaca, Quezon. Kaya po maraming salamat po Congresswoman Helen Tan, gayon din po sa kanyang anak na si Attorney Mike Tan, at lalong higit sa aming minamahal na
Regional Director Ronel Tan. Maraming salamat po sa biyaya pong ito ninyo sa aming mga kabarangay. Maraming salamat po. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan, araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Balik na tayo sa ikalang bahagi po ng ating pagtalakay ngayong araw na ito, mga kababayan. Siyempre, kagaya ng ating binanggit sa umpisa pa lang ng edisyon natin ngayon, pinapalalahanan po namin ang lahat ng ating mga motorista sa ngalan po ng ating mahusay na OIC District Engineer ng Quezon 4th District Engineering Office, D.E. Rodel Florido. Dahan-dahan lang ha. Kung meron po kayo mga suggestions o anuman na mga nais nyung ipakumpuni, mga naobserbahan nyo na kailangan pong tutukan ng naturang opisina, tawagan lang po ang kanilang pansin. At syempre po yung pang-araw-araw nating binabati, itong Shantic Beauty Lens, napakalinis po at napakalakas na tradition na beauty parlor ha. At dyan po sa bagay ng Magallanes Street ha, yung Shantic Beauty Lens. Nadyan po sila Joy, sila Mika, yung mga magagaling na staff. Ito pong Shantic Beauty Lens ay kompleto po ang pinoprovide na serbisyo magmula pa hanggang ulo. Ito po ay owned and managed by Ma'am na beautiful Chari Reyes. And of course, another beautiful ang SM City Lucena, itong ating kaibigan, the generous, the philanthropist. Philanthropist ba ang tawag doon ha? Miss Lilibet Azores. At syempre, nalampas ako yung aking kumare, si Maring Rona Mijares ng United Kingdom. Salamat po sa panonood. At si Paring Manolo Rehio ng BJMP. Ha? Ganon din ang Pacific Mall, si Ma'am Catalina Habrica at si LB Abinido. Kay Colonel Bong Albasaya, good morning sir. At napakasipag ito, panay ang huli sa drugs. Ha? Kita niyo naman po sa kabila ng curfew, sa kabila ng may pinutupad tungkol sa face mask, sa panghuli niyan, ay nakakapanghuli pa rin po yung drug enforcement nila ng lalaking amount ng drug. Congrats sa Hepe Albasea. Siyempre kay Kuya Mar Platino, ang Chief of Police ng Tagkawayan. Naku, baka ma-promote nito si Kuya Mar Platino. Police Major Mar Platino. Taga rin ang ating Chief PNP sa Tagkawayan. Kaya medyo gagalingan ito ni Kuya Mar Platino. At siyempre, ang ating Police Colonel Erickson Dilag, ang ating Provincial Director. Si Mayor Gayeta ng Sariaya. Good morning, Mayor. Palagay ko itong mga oras na ito ay nasa kabukiran na yan at nagdadala na ng tulong yan sa mga kababayan ng Sariaya. Gayon din si Mayor Don Alcala at si Kuya Mark Alcala. Kasama si Don Alcala. Sila yung tawag ng partner. Nagkating daribo ng ating landmark, yung boundary ng Tayabas at Lucena. Napakaganda po nung landmark at yan ay pinunduhan ng BBM. Napakaganda. Medyo kakaiba po yung ecotourism na yan. Napakagandang tanawin po niya para sa lungsod ng Lucena. Sa panahon lang yan ni Mayor Dondon na naisip yung napakagandang landmark. Although meron na tayong mga dati ng landmark, pero ito yung pinaka-latest. Kaya nga ito yung anyo ng bagong Lucena. At siyempre, ang iba pa nating kaibigan si Bukal Ola Eduarte, na napakasipag na Bukal from 4th District. Masisipag din naman yung iba, sila Iris Armando, sila Derek Magbuhos, si Sunny Ubana, masisipag din naman. Pero pinakamasipag itong si Bukal Ola Eduarte. At kanyang may bahay si Ma'am Cynthia Eduarte. Good morning din sa 609 Gun Club, sa kanilang Pangulo si Pistolero. At yung iba pa, sina Joel Dalisay, sila Tony, sina Jing Pardilla, si Ian Pineda. Good morning din po. At kay Engineer Rodel Florido ng 4th Engineering District Office. Ganoon din yung kanyang ade, yung assistant DE niya. Batiin na rin natin si Romel Puchero, Engineer Romel Puchero, at yung isa pa mong project engineer niya, si Engineer Marquez ng Tagalukban. Good morning po. Salamat po sa pagsubaybay nyo sa aming programang ito. At siyempre, ganoon din si Kayla Arela
At si Ian Abuel na magbe-birthday pa sa July, nagpapabati na in advance sa Manila Hotel yata o sa Rembrandt Hotel, basta hotel. Okay yan, ha? At si Tess Villapando, si Lovelyn Turgo, oo, Sogo. So, pwede rin, basta celebration kahit sa Sogo Hotel sa Manila, okay lang yan, ha? At siyempre si Engineer Romel Sarmiento at si Boots Bautista. Ito po'y palagi mga nakasubaybay. Ganun din si Boy Yu at ang kanyang kapatid na si Nolio ng Belgian Boys. Kasama ang poging-pogit, napakasipag na kontratista. Ito yung kontraktor sa privado, hindi ito na kontrata sa gobyerno. Si Engineer Minandro Tanto Luces. At siyempre, yun nga, binati natin, dalawang kababayan natin ang nasa top position ng PNP, si Gilor Ilyasar at si Jonard Carlos. Pawang mga taga-Quezon po yan, isang Tagkawayan at isang lungsod ng Lucena. At sino pa? Siguro wala na. Okay na ito, para medyo mahaba ang discussion natin sa mga susunod pang oras. Partner? At syempre, babati din po mga kaistan ang inyong lingkod sa mga regular. Patuloy po tayong tinututukan dito sa ating palatuntunan. Magandang umaga. Maraming salamat kay Miss Aida Alverca. Thank you to Rosel Paraon. Kay Ma'am Evalor Araya of PTT Philippines. Konsihala Ellen Luminario. Kay Konsihala Malu Mendoza. Good morning. Kay Kenneth Samonte. Konsihal Nilo Kisao Villapando. Konsihal Third Alcala and Ma'am Orchid ng Quick Loan Phone Shop. SGOT Alain of Bastillas and 3A Nature Farm Serenity Kawa Hatbat. Located po yan sa Tayaba City sa mga naghahanap. At magandang umaga kay Neil and Ivan Ramos sa bahagi po ng Tiaong Quezon. Ma'am Opelia Tres Palacio Real, Ma'am Jocelyn Gomez, Konsihal Noel Dazilio, Vice Mayor Danny Liwanag of Tagkawen, Quezon, sa magandang si Ara de los Reyes, kay Ma'am Chris Abril ng Department of Foreign Affairs Regional Consular Office. Nasa opisina po sila sa 3rd floor ng Pacific Mall, Lucena. Kay Ate Malen Decena, syempre kapag pinanggit ko ang pangalan yan, kasunod na po ang nagmamayari ng isa rin sa mga maganda, malinis sa pwesto ng mga nagtitinda ng prutas sa bahagi po ng Lucena City Public Market. Dating Konsehal Vic Paulo at kanyang magandang may bahay si Ma'am Bebot. Good morning din kay Sir Eric Villariba, kay Kuya Rapi Sarnate. Of course, patiin natin lahat po ng mga nurse sa bansa natin at mga lahat ng kababayan natin nakikipagsapalaran at nagtatrabaho sa iba't ibang mga ospital, pagamutan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Lalo tigit, patiin natin ang Happy Nurses Week. Nakatutok po sa ating palatuntunan si Ma'am Maria Ruth Jose. Kasama po ang kanya mga kaibigan si Ma'am Maria Santos, Angelita Hinobese, kay Chari Dagi, kay Gleisa Sangkoya. Sila po ay nagtatrabaho dyan sa bahagi po ng Jamaica Hospital Medical Center, Queens, New York. At nasa bahagi po ng Mother-Baby Department. Good morning po sa inyo. Salamat po at pinagmamalaki natin mga Pilipino na sila po ay mga mahusay nagtatrabaho sa kanilang mga field. Lalo tigit ngayon po ay sila ay mga nurse sa naturang lugar. Happy Nurses Week po sa lahat. Swerte naman ng kapatid niyan. Si Direk. Swerte ni Direk, di ba? May kapatid sa New York. Anyway. Mga dekada 90 Ay, ata yan noong marami tayo mga kababayan na kumuha po ng kurso na may kaugnayan dyan. In demand, ibig sabihin partner dahil sa malaki po yung sahod at sa dami din ng pangangailangan. Ngayon, medyo hinold yung ng ilan personnel. Hinold yung ilan nating mga nurse na babalik sa Europe kasi nga COVID pa kaya medyo naka-hold kaya hindi pa makalis. Doon po sa mga nagtatanong tungkol sa ating mga board members, tuloy po ang regular session at special session, Hindi po wala. Ano ba ang pagkakaiba nung binanggit mo na regular kumpara doon sa special session? Yung last Para bang halo-halo lang yan? Yung last Tuesday or Monday, yung special session is requested by the COVID bagang by the incumbent governor Danny Suarez, Yung regular yung pang Friday nila na either live or virtual. So nung special session, request pwedeng yun. magkaroon sila ng session twice a week. Pwede, pero doon sa pinaka-latest po na hiniling ni COVID bagang ni Governor. Hindi ba pwedeng sa regular session i-insert na lang or not is-insert, ilagay na lang, ilakip na lang kabilang sa agenda? Hindi, kasi yun namang request ni Gob, minsan lang naman talaga yun. Hindi naman palagi. So, yung nangyari po nung last special request ng punong lalawigan, gusto niya pa rin talaga na ipasa yung budget or nag-supplemental yung tungkol doon sa annual investment plan. Kung ano. Bilang patunay, nag-complain na nga siya sa DLJ, kaya lang, hindi siya nakakuha ng magandang sagot sa DLJ. Ang Ibinabalik pa rin sa sanggunian.
Ay, yun nga, tungkol sa mga budget na. Same old story. Hindi ko lang dala yung ano pero ang sabi ng DLG ay internal problem kayo ang mag-ayos dyan. O, di ba yan din yung binanggit ng ating Yan. nakabalitaan kamakailan via Zoom, ang ating regional director ng Department of Interior and Local Government. Pero bago natin ituloy yan, ating batiin, nagdiriwang ng kanyang karawan ngayong araw na Sino? ito. Happy birthday sa isa sa mga mahusay na kaibigan natin kasangga dyan sa bahagi ng DCG, si Sir Danny Ordonez. Ay, Happy pare. birthday! Happy birthday! Salamat! Ang linaw-linaw na namin sa TV ngayon. Yung mga nakaraang linggo hindi masyado, ha? Salamat! Happy birthday! Hintayin Ano na lang na yan? namin yung Yung patawag pa-birthday mo. kung saan tayo magpapansin at saka hihigop ng mainit na kape. So, ituloy ko lang, partner, sa salita. Oh, Si Governor nga nag-request at hindi naman nag-complain sa DLG, pero parang ganon, tungkol doon sa mga plano niya, kaya lang ang DLG, katulad ng DLG, internal problem yan, sa inyo na yan. Kumbaga, so tinuruan pa siya ng DLG ng gagawin niya. So, ang problema, kung ang sanggunian ay mag-approve napayag naman ang sanggunian na mag-supplemental. Hindi naman nila kinukuha. Ang problema, pagdating sa committee, walang committee, di ba bakante ang committee? committee as a whole ata sila. So walang, sa pangkalahatan. ay hindi, ang pinapractice ngayon dahil binuwag yung special committee dahil Oh. natapos na. So, ano ba, Finance Committee kanino? Ay walang committee chair ngayon, wala. Oh, ay di ba Wala siya. kung ganyan na Kung may usapin na sinasabi ganyan, mo, dapat pupunta sa isang committee chairmanship. Ay wala. ay call yan ng presiding officer. Ay hindi pwedeng ang presiding basta magdi-decide na sa kayo, hindi pwede. So, kailangan maggagaling Kinakailangan ang talaga may committee chair na sa bawat. suggestion sa floor. Yan, yun dapat. So, may magbuo maghahain talaga. dapat. Majority Ay, floor leader kasangga na magkaroon natin, Sani Ubana. Kasi nga hindi kinilala ni Sam yung kinabukal Sani na ginawa noon, di Ng ba? Vice Governor. Oh, hindi kilala ni Sam. Yung committee mga binuo ni na Bukal Vice Sani Ubane. Ni Sam nga. Baka di ba? si Uncle Sam yan. Ay basta si Sam. Sam kung ano man basta. Vice Governor, Presiding Officer Samuel Nantes. Di bale. So hindi niya kinilala no dahil antay yung decision ng DLG. Ngayon, nag-boomerang sa kanila Oh. Yung ginawa ni yung pagsasalita ni yung request sa DLG. Bumerang. Yung ano ni Bukal Alona Obispo, yung inihain sa DLG hanggang Na- ngayon wala pa sagot. Sinasabi ni Bukal Alona Obispo na hindi niya parang Hindi niya kinikilala yung tatlong walang karapatang bumoto. parang ganun. So ngayon, ay antay ang desisyon ng Oo. DLG. Wala naman desisyon pa ang DLG malinaw. Kaya nagbumerang yung Nakakainip naka-epekto daw yung naka-epekto daw yung ginawang yun ni Bukal Baby Obispo. Oo. Dahil wala nga committee hanggang ngayon. Ngayon, yung problema ni Gob, Nakadagdag pa sa pagbalam. na pagbalam, kasi saan pupunta committee, wala nga. Binakit nga ang mga committee. So, paano Oo. pag-usap? Kahit aprubahan ng Oo. majority ng mga board members, kanino committee pupunta yung usapin na yan? Kaya doble ang sakit ng ulo ni Gob, nagka-COVID bagang, tinamaan ng COVID. Tinamaan Paano pala si hindi Gob ng COVID. magkaka-COVID yan? Ay araw-araw ay kasama rin ng ating mga kababayan. Kahit naman siya, itama niyo po ang inyong lingkod kung nagkakamali. Hindi rin naman nagsusuot ng face mask Maraming speaking engagements in fairness kay Governor. na Marami hindi naman tayo mga pruweba ng hindi mga nagpe-face larawan at mask. videos kung saan ay kasama po doon siguro ang, kaya tinamaan siya. andun ang presensya ng ating local chief executive. Wala namang suot na face mask. Wala. Oo kahit nga, face shield. maraming pagkakataon na, hindi, minsan naman nagsusuot ng face mask. Pero doon sa nakita nating mga pictures ay hindi talaga si Gob mahilig siguro nahirapan siyang huminga, kaya imagine 78 na siya. Sa totoo Kaya, lang, mahirap talaga huminga kapag ka naka-face mask. ay lalo na kung 78-year-old ka. So Oo. ngayon si Gob nagdeklara na siya ay may COVID. So minomonitor siya ng mga doktor. No, ano nagdeklara? Parang Ano ba sinasabi tawag mo parang self-declaring. Ay, Siyempre, ano ba- doktor ang magsasabi Ah, nun. di- Ang kumuha ng findings. Ay hindi, pero si Gob ang nagsabi doon sa kalatas na ako ay may COVID at ako'y pinag-aaralan na. alam nga naman yung doktor pa ang magsabi. Ay kaya nga nagdeklara si Gob na siya ay may COVID. Oh. At yung asawa niya si Ma'am ay nagdeklara rin na mag-isolate muna sapagkat nakasama niya si Gob Danny. Ganon din po yung mga Oh. bukal, hindi muna sila magsesesyon ng live dahil nakasama po si Governor nung sa meeting nila. Mm-mm. At yung ilang mga kasama natin, kabaro natin, hindi rin makakapag-programa Protocol ng yan, partner. kasi hindi mga makakapag-programa ng live ka-stand. Oo. dahil mga nakasama ni Gob. Kaya even nga si Ma'am ay mag-isolate muna. Kumbaga, sa ngayon ay hiwa-hiwalay muna tayo. Sila pala.
Sila, makakapagplano sila, makakapag-meeting sila sapagkat tahimik Ano eh. paplanuhin? Ay, ano ba nasabi ko? Ano Mali yata. paplanuhin? Paplanuhin ko paano mapapagaling si Gob, yun ang ibig ko sabihin. O, di mag-rest ka na- lang, take a medicine, and mag-pray. Pero anyway, nalulungkot po ako sapagkat imagine ang ating gobernador ay 78 na, tinamaan pa ng COVID. Wala naman talagang pinipiling edad ang virus Oo. nila po ng COVID-19 kahit bata, kahit mga may Nakakalungkot edad naman na. kasi partner, Patingin nga imagine, na mukha mo kung nalulungkot ka. ay nalulungkot ako, Konti Gob. pa para maging... Hindi, dapat, Panipaniwala. hindi talaga, hindi, walang biro Oh. in respect to dapat naman, hindi po kami Oo, natutuwa sa hindi. palatuntunan ito kapag ka nagkakaroon po ng Siyempre, karamdaman. Kahit po mga pinupuna natin, ang ilan natin mga Oo, pangunahing siyempre personalidad, naman. dalangin po at umaasa ng kaligtasan po nating lahat. Hindi, at least gumaling sana siya by next year kung ano man, magaling Tagal na. naman ang Ay, paggaling. I mean, next year ba? Next month. Ang Ay, ibig naman sabihin, next month. nakaka-recover ka agad. Kaya nga, kasi marami namang gamot. Namali Pambihira lang, next yung month, hindi next dalangin year. mo. Hindi, namali eh. Slip of the tongue, sabi. So, Liwanag. hopefully, gumaling po siya ng by next, bahala na kung anong next day, next week, next month. Yan. At makatake over na po yung isa para naman kung ano, makapahinga na siguro. Imagine that was, siya po ay 78 na and sabi niya, I am tired and I'm good to go. At tired na po ako. Sinabi naman niya talaga. Pero sinabi niya sa National Press Club na I'm good to go, I'm tired, Oh. at baka hindi na ako lumaban. Tapos tinamaan pa ng COVID. Yan ang Ay, baka sinasabing magkatotoo. dapat na pinag-iisipan nating mabuti ang ating mga sinasabi kasi Alin, yung COVID? baka magkatotoo. Yung COVID? Ang alin? Sabi mo, alin magkatotoo yung COVID? Totoo, may totoo COVID. O, sinabi ng doktor, si Dr. No ba yun? Dr. No? Yung doktor niya, ano Di ba pangalan toothbrush nun? yun? Hindi, Dr. No, James Bond yata yun eh. Sa toothbrush yata yun Hindi, James Bond yun. Anyway, Ingat panalangin po po tayo namin lahat ng... ha. Patuloy po nagpapaalala ang chairperson po ng Komitiba ng Kalusugan sa bahagi po ng mababang kapulungan ng Kongreso sa ngalan po ni Congresswoman Dr. Angelina Helentan. Paulit-ulit, nakakasawa man, naiirita na kayo. Pero hindi po kami titigil dito sa palatuntunan ito. Patuloy po kayong palalahanan. Panatilihin po natin ang pagsusuot ng face mask kahit hindi pa inuutos ang ating bagong Chief PNP ngayon. Kailangan magsuot, no? Hinuhuli kasi ngayon ng mga walang suot at saka yung dapat proper wearing po ng face mask natin, tamang paghuhugas ng ating mga kamay, pagsusuot po ng face shield at yung tamang distansya sa ating mga kasama. Regular ugaliin po nating gawin mga kaserbisyong tunay at natural. Sabihin mo yan kay Gob, Na? mag-face mask siya para hindi siya magka-COVID. Mm-mm. Pero hindi, kahit naman yung iba na nagpe-face mask, talagang pagtatamaan ka sa totoo lang. Yun yung mga naka-PPE na mga nurse and doktor Noon-una naman naalala nagkaka-COVID ko, pa kapag ka talagang babahing ka, di ba, uubo ka, automatic, wala naman face mask noon kasi sino ba ang nagsusuot ng face mask? Sa realidad po, mga may kaya lang, no? Tayong, kagaya ko, isang dukha lang, hindi naman nagsusuot ng face mask. Pero, meron tayong ugali na kapag ka bumabahing, ay di ba meron tayong handkerchief, meron tayong towel o ano man dala natin nakalagay sa ating bulsa, tinatakip natin sa ating bibig. So ibig sabihin, kailangan po talaga para hindi po tumama sa kaharap natin lalo na kung saan andun po yung virus. Pero alam mo, may advantage din kay Governor yung COVID niya sapagkat na-publish ng libre sa national na Oo. alam mo ang COVID kasi pinapublish lang yun pag mga national figure, congresswoman, congressman, Pinapangalanan, gobernador. pero yun, Pag malalaking tao talaga, sikat ka pa, parang sikat ka pa, hindi ka naiiwan subukan mo magka-COVID ka, walang pangalan. Ay, syempre, walang pangalan. Sino baga magpapublish ng ating pangalan? Oh, Alam ba, nagka-COVID yung dalawang niya, kasama yun. Ay, di kayo mapapublish. sinong yun? Yun. Oh. Di ba? Siyempre, usually ang ginagawa ng news, yung mga national figure, tulad yan ng kongresista, Ay, syempre senador. naman, para yung Hindi, ang kagandahan highlight, kay Gob, napapansin yung istorya. Ang kagandahan kay Gob, talagang kasama sila sa uso. Kasi nagka-COVID sila So, kasama sila sa uso. Hindi Parang, naman kailangang makiuso ka dyan. aba, hindi mo ba Hanggat napansin? maaari, nananalangin tayo, huwag tayong tamaan ng sakit na yan eh. Ay, oo nga, kaya lang, kasama ka na rin sa uso kasi Pero alam mo, tinamaan ka. hindi biro ang sakit na COVID-19. Ay, totoo naman. Walang Kung biruan atin pong pakikinggan lang yung mga kwento po sa Laysay. ba't naman si Harry Roque? Kubid-kubidan ba yun kay Secretary Maaari Roque? dahil yun? malakas yung kanyang pwede. immune system, malakas Pwede po ang rin, kanyang oo. resistensya, kaya hindi siya iginupo ang kanyang katawan ng nasabi kong karamdaman. Pero uulitin ko, kung atin pong mapapakinggan lang yung kwento ng mga naka-experience Ay, na yan, grabe. dumatay po, ay ang hindi lang, ang dalangin pala, hindi sila pagalingin, kundi Kundi tapusin na kunin po mo lang. sila. Pag Kunin daw mo na po ako, nahihirapan ng Lord. huminga, ang sabi, kumbaga, Lord, help me.
Oo. Kasi Hindi na hindi ka yun. makahinga, hindi kunin mo na po ako kasi nga hirap ng huminga. Yun Oo. daw ang dalangin ng mga Kaya nagkaka-COVID. Totoo naman yun, hindi naman natin Oo. kinukontisyon. Pero kagaya nga ni Gob, ako'y nag-aalala, 78 na si Gob, pa 79 na sa December. Oo. Ako yung nalulungkot sapagkat tinamaan pa siya sa edad niyang yon. Parang yung salita niya Parang ang ay, hirap ano, okay lang kasi kung oo, medyo bata pa yung nagkakasakit, medyo, pero kung medyo may edad na, oo, nakakaawa rin naman. Ibig ko nga sabihin, isipin mo, I'm good to go. hmm, I'm tired. Ano bang ibig sabihin? Parang hindi magandang pakinggan yung I'm good to go, I'm tired. gusto na mamahinga. Tinamaan ka pa ng COVID, parang hindi siya magandang biro. Mm. Hindi siya maganda. Kaya lang, wala tayong magawa. Pero Nagdeklara baka siya ng malakas COVID pa, nagpapatawag pa ng special meeting Hindi sa naman, yung special session nung in-request wala pa siyang COVID. anong COVID-COVIDan? COVID. Na-slip of the tongue, namali na naman. Pamali-mali ako kasi kung minsan Oh. So anyway, dalangin po namin na paggaling nyo, Governor, at kung sana po nga ay kung papalarin po, di makabalik po kayo by next year. Next month or next week. Tagal? Hindi, next month kasi mahabang pahinga niyan pagka ganyan. So magpagaling po kayo, Governor, ha? At Minsan kay alam Ma'am mo yung Odetta. mga taong abala, binibigyan talaga ng karamdaman para makapag-take rest at Makapagplano. maayos yung mga hindi niya napagtutuunan ng pansin. At saka Minsan makapagplano. tinuturo ng iba yan na parang napakaganda Blessing. at bantahe dahil nagagawa nga ang mga bagay na hindi dati-rati Aba, nagawa. kung naka-take rest ka naman, naka-ventilator ka at naka-oxygen ka, parang malapit ka na sa either Anong langit or ventilator? yung ginagamit pag may COVID ka sa ICU. Di ba yung ventilator na tinatawag? Hindi yung ventilador na naikot, hindi Oo, yun. kasi yung ventilator na Oo, pagkakaalam iba ko yun. yung nasa ceiling. Pag nakabitan ka ng ventilator, hindi ka na makahinga noon. Medyo hindi nakagandahan ng pakiramdam mo noon. So, yun ang masama na nagre-rest pero naka-oxygen ka tapos may ventilator ka, malapit ka na, dalawang So, bagay. kailan ang next session uli sa Sangguniang This Panlalawigan? coming Friday. Mm-mm. Ang problema nga ng sanggunian ay wala tayong kumikomite. Kanino pupunta ang mga usapin na tinatalakay? Dapat, let's say, nag-approve ng ganyan. Ay kanino? Halimbawa, health. Sino committee on health? Sino chairman? O committee on finance? Sino? Wala. Sino ang dapat na mag-suggest niyan, mga ka-stan? Sa floor pa lang ang hindi naman kinakailangan kung manggagaling mula sa minorya o sa mayorya. Ay wala, ang mangyayari. Pansamantala nag-create sila ng tawag din yung parang temporary committee na halos papayag naman sila sa supplemental na request ni Gob. Napayag naman yung majority. Oh. Ang problema lang dahil kagaya niyan, tinan mo. Lalo na magkakaroon ngayon ng delay dyan sa pag-uusap na yan dahil tinamaan nga ng COVID ang ating provincial governor, mga ka-stan. So automatic yung mga nakahalubilo niya, na mga close ally yung niya, mga board na miyembro member. ng Sangguniang Panlalawigan ay Medyo- mag-isolate din Medyo doon po kayo pumunta sa Grand Central Terminal. sa Grand Riviera. Grand Riviera. O kaya po doon sa Gumaka. Naku, May mga wifi mahahawa pa ka. doon. May mga wifi pang ano doon. Oh. Anyway, ang problema dyan, partner, lalong nababalam. Kagaya niya, meron talaga si Gob na gustong plano na umutang ng 1 billion. Kahit na tayo Akala bibigyan ko ng ba vaccine. hindi na itutuloy ang Hindi, paghiram parang na itutuloy pa rin. tumataginting na 1 billion piso? Itutuloy pa rin niya, hindi lang dahil sa pambili ng bakuna, kundi Intended for what ba yan? sa mga project niya. Livelihood, education, health, infra, yun yung sinabi ni Gob. Kung naaprobahan ba yung tao ng budget natin for this year 2021, mangangailangan pa rin tayo ng paghiram ng pera? Hindi, yun ang gusto ni Gob. Yun ang gusto ni Gob. Wala kang magagawa, Governor. Yun ang gusto niya. Sabi niya, marami akong gagawin, hindi ko magawa kasi hinold ng budget, hinarang ang budget. So, utang ako. Di kaya nga siya manghiram dahil walang Ang budget. problema, pag utang niya, hindi, may budget. Hindi pwedeng wala. Hindi tatakbo ang probinsya kung walang budget. Meron. Kaya Dahil lang, hindi na ipasa. ay hindi nga naipasa sapagkat kaya hindi pinasa ng mga bukal, ay sala. Hindi tama doon sa COVID response. Ay katulad, ospital, binawasan ng mga pondo. Oh. So ngayon, gusto ni Gob, kahit sinagutan ni pangalan to, bata ni Digong, Senator Bongo. na bibigyan ko kayo ng vaccine at saka ito si Secretary ng Health, bibigyan ko kayo ng vaccine. Sabi kay Gob, kaibigan naman ni Gob Ngayon, kahit nabibigyan tayo ng vaccine, na gusto ni Gob, mag-loan pa rin ng 1 billion. Sa umpisa kasi, parang ginamit ni Governor Suarez, tama niyo po ako kung mali, yung katwiran na kaya siya manghihiram ng pera sa alinmang bank institutions natin ay dahil pambili ng gamot. Knowing other provinces ng ating pong bansa, hindi naman nangutang. Ay, hindi nga. Ang gusto ni Gob nun, yung kunya-kunya rin yung plano, nagluluko-lukuhan naman siya doon sa plano niya, uutangan niya tayo ng 1 billion, ay ano ang payagan ng Sanggunian, biglang sinabi ni Dr. Grace Santiago ng IPH, hindi po kailangan nating umutang para bumili ng vaccine. Sapagkat bibigyan tayo ng national government.
Ay ngayon, nung sinabi ni Dr. Grace na gano'n, ay di nabago ang ano, gagamitin natin yung 1 billion sa mga livelihood, Binago ang education. plano. Binago ang plano. Ngayon, plano, COVID ka COVID-COVIDan bagang. Ngayon, yun ang plano ni Gov uutang. Sa mga Ang problema, susunod na araw, partner, dadaan pa rin niya sa sanggunian kung mangungutang. Oo, kailangan. Siyempre, magbabayad tayo. Buong mamamayan, lalawigan ng Quezon. Pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na araw, mga kaserbisyong tunay at natural, mga mahalagang usapin dito sa ating lalawigan para higit tayong maging maliwanag sa atin ang kahalagahan po ng pangungutang. Kailangan ba o hindi, partner? Di ba? Hindi kailangan mangutang kasi Timo, let's say nangutang ka, paano mong iiwanan mong susunod na administrasyon? Ay, di kawawa naman. magbabayad. Ay, di kawawa naman. Parurusahan mo naman. Eh, hindi mo naman alam kung kailan ka hahanggang sa lupa. Paano naman iniwanan mo? Kawawa Sino naman. hanggang kailan? Eh, kung hanggang ganun kalawak na lupa na i-develop. Pasalamatan po natin mga kababayan, mga kaistan, ang mahusay po na si Ginoong Armand Rimoho sa ating mga nagagandahang kasutan sa umagang ito. Kung nais nyo po na mga kagaya nito, mga kinakailangan nyo sa inyong mga mahalagang okasyon, tumawag po kayo sa kanilang hotline. Pero pinakamainam pumunta po kayo sa kanilang lugar, sa Armand Rimoho Dress Shop. Matatagpuan po yan sa Gomez Street, Barangay 4. Dito po yan sa lungsod ng Lucena. At kagaya po ng dati, mag-iiwang kami ng mga mahalagang salita na magiging gabay natin sa ating araw-araw na paggawa, kagaya ng love ang dahilan kung bakit ka nasasaktan. Pero yan din ang paraan upang ang lahat ay iyong malampasan. At dito na naman nagtatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutur. At ako naman po, si King Formaran. Para sa programang Stand Up! Balikatan! Para sa sulong, Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural.